Hey, hello guys. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa PC para mag-edit ng videos at mag-record ng videos at yung program para mag-record ng screen at yung buong production process. Basta, production process, papakita ko sa inyo. Okay, so first things first, papakita ko sa inyo yung mga kailangan mo na gadgets at kung ano yung mga ginagamit ko mismo na gadgets para makapag-record ng video tsaka ng audio. So first, yung mic. Ito, Audio Technica ATX 2500. Pakita ko sa screen. Medyo matagal na to sa akin, mga 2 taon na siya, kaya at some point, nawala yung takip nung tunay na pang-capture ng sound. Kaya ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng double-sided tape sa gilid niya para hindi siya tumaob. High-tech solution? Yes. No. Pero at least, gumagana siya hanggang ngayon. So, ang problema. Ito yung camera, which is DSLR Nikon D5500. Hindi naman talaga siya pang record ng video. Pero, maganda yung quality niya. Sapat na high quality sa akin. Kaya, wala problema. Yung PC, hindi mo naman kailangan ng ganong kaganda PC. Although, I would recommend getting a graphics card. Ngayon, yung graphics card na yan, GTX 1080. Maganda siya nung first release niya. As in talagang yun yung pinaka-the best nung first release. Pero medyo luma na siya. Pero nung nabili ko siya, okay pa naman yung quality niya. Wala pang sira. Nakakatulong yung graphics card para sa pag-process ng para sa memory ng screen mo, at mas madaling makapagpakita ng halimbawa, kung manunod ka ng 60 FPS na video sa YouTube, hindi maglalag yon, or mas mababa yung chance na maglalag. Again, hindi naman talaga siya necessary, pero marirecommend ko yun para walang hassle yung pag-record nyo, or hindi maglalag yung computer nyo kapag nanonood kayo ng YouTube video at nagre-record din kayo. Kasi minsan nangyayari yun sa akin. At actually, nangyayari yun sa akin in the past nung nagre-record ako sa laptop lang. Okay, ngayon yung next step ay yung ginagamit ko na program pang record mismo ng mga videos. So in this case, ang ginagamit ko ay OBS, Open Broadcasting Software. So ito yung program na makakapag-record ng mga clips ko. At ang maganda dito sa OBS, pwede kang magpalit ng screen halimbawa, or pwede kang magpalit ng gusto mong i-display. So in this case, full screen, total camera, yun yung pangalan ng scene ko na to. Essentially, yung pwede mong gawin, pwede mong i-move ito yung camera mo, ito yung maliit na screen. Ngayon, kung only me, edi makikita yung buong kapangitan ko dyan. Sure. Pero dito sa screen na to, bale, ako lang talaga yung makikita at yung full screen ko. So, sensya na guys, medyo magulo yung kwarto. Na may narinig nga akong reklamo sa mga viewers ko minsan na parang medyo distracting yung mga nasa paligid. Pero niyan, cooler, tapos yung bag, tapos ito parang shelf to na nilagay ko dito sa table, inattach ko sa table. Sa top sitting mic, obviously. Puan and me. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung post-processing. Dito, ang ginagamit ko ay Vegas Pro 19. Hindi mo to kailangan gamitin kung gusto mo na talaga na normal na vlogging, kung saan nagdi-discuss ka lang at hindi mo kailangan ng halimbawa mga image overlays. Pwede kang gumamit ng phone mo. Meron kasi siyang pwede mong i-crop yung videos mo at isi-stitch mo na lang. Gagamit ka ng app sa phone mo. Hindi mo kailangan gumamit ng Vegas. I would recommend that kasi itong Vegas Pro medyo mahirap siyang gamitin, especially kung nag-record ka sa phone mo tapos transfer pa sa PC, tapos i-edit mo pa. Mas madali talagang gawin yun sa phone imbis na sa Vegas Pro. Ang advantage ng Vegas Pro ay mas madami kang magagawa at mas precise. Kung halimbawa may precise kang gustong gawin, sa computer mo talaga asikasuhin. So in this case, ito yung Facebook video ni kung saan pinag-usapan ko si Boy Tapang, at naglagay ako dito ng ng overlay ng reel niya, saan kasama niya si Cherry White. Kinailangan ko yan para ma-demonstrate ko yung pinag-usapan ko sa video. So kinailangan ko talaga ilagay dyan. So ito yung ito yung isang parang frame. Ito yung parang isang layer dito sa Vegas Pro. Layers yan. Ito yung video layer, tapos sound layer, audio layer to. Ayan, pag nakita nyo.
Tapos isa pang video layer to sa baba. Pag binaba mo dito, meron pa siyang may isa pang audio layer dito. So, ito yung audio ko. Ito yung audio ko nung nagsasalita ako sa mic. So, ito yung nare-record niyan. Diyan lumalabas sa pink. Tapos, yung sa audio naman ng real, dito lumalabas. Mukha siyang muted, but that is not the case. So, ang gagawin lang natin dito ay normalize. Ay, wala rin. Nakamute kasi talaga siya. So, wala siyang na-record na audio at all. So, I think ang dina-demonstrate ko lang dyan ay yung basta magkasama silang dalawa dun sa real. Hindi ko na-record yung audio. But in any case, siya, audio layer siya. Ngayon, pag tapos na ako sa paggawa ng video, ang ginagawa ko, syempre, nire-render as tapos Sony AVC MVC 1920 by 1080 30p. Ngayon ang karaniwang standard ngayon, at least sa mga gamers talaga, ang ginagawa talaga nila is 60 FPS. So wala atang 60 FPS option dito. Kasi yung 60 FPS mukha talagang siya, yung karaniwang monitor. So yun yung parang makikita mo talaga na mas mabilis yung galaw ng video, pero naka-capture pa rin nila yon at walang parang frame lag. Pag 30 FPS kasi, lang siya, pang vlogging lang talaga yung 30 FPS. Hindi ko naman kailangan ng 60 FPS eh. Kasi usually nagvo-vlog lang ako at minsan nagpapakita ng video. Hindi ko kailangan ng 60 FPS para doon. Pero kung gusto niyo ng 60 FPS, dyan, 1080p 59.94 FPS. So parang 60 FPS na yan. So, yun ang ginagamit ko minsan, at least sa Vegas Pro 19. Ngayon, kung pag-usapan ko sa inyo yung technique ng pag-modify ng mga layers mismo, sa next video na lang yan. But in any case, parang gagalaw-galawin ko. Tawag dyan picture-in-picture. But that's for another video. Basta na-demonstrate ko sa inyo lahat ng mga basics ng video editing at yung mga ginagamit kong tools para makapag-record, edit, napakita ko sa inyo. In any case, sana may natutunan kayo. Sana na-inspire kayo ng onte na gumawa ng video. Kung gusto niyo. Tapos kung may tanong kayo sa akin or kung may tanong kayo sa audience, comment, like, comment, subscribe kayo. But comment kayo sa comment section or message nyo ako mismo sa email. Okay lang din. Message nyo ako kung gusto nyo, kung meron kayong tanong, mga ganon, tungkol sa paggawa ng video at kung ano yung mga equipment na kailangan nyo para makapag-record ng maayos. Anyway, yun lang sa ngayon. See you next time.